First timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Bago ang lahat, papalakpakan ko lang muna yung sarili ko. Alam niyo kung bakit? Ha? Kasi halos isang linggo rin ako nag-iisip. Halos isang linggo rin ako na sulat ng sulat. Makumpleto ko lang yung 10 bagay na kailangan yung matutunan. Okay? Tungkulin naman sa pagbablog to para sa mga nagbabalak mag-vlog at sa mga marurunong na mag-vlog. Meron ako ditong sinulat na 10 rules pagdating sa vlogging. At itong video na to ay tatawagin natin 10 utos ng vlogging. Okay game, sisimulan natin. Ang pinakaunang utos pagdating sa vlogging, walang iba kundi kung ano yung ginagawa natin pag nagsisimula tayo sa pag-vlog. Di ba nag-i-intro tayo, di ba? So yun ang una natin gagawin. Practice your spills. Ano bang ibig sabihin ng spills? Or opening spills? Ito yung mga unang sinasabi nyo kapag nagbablog kayo. Dapat, i-deliver nyo yun ng maayos. Ganun kahalaga ang intro. Tulad sa akin kanina, hirap na hirap ako mag-intro. Kasi, ito. Yan, panoorin nyo. Practice your skills. First timers, what's up? Ngayong video na... First timers, what's up sa inyo? Take. First timers, what's up sa inyo? Game. Alam nyo kung bakit mahalaga yung intro? Kasi dapat, sa simula pa lang, confident na kayo. Sa simula pa lang, yung energy natin, alam mo yon, dala na natin para, alam mo yung buong vlog natin, energized para mahikayat din natin yung mga nanonood sa atin na, uy, energetic to magaling to confident tong pinapanood ko so papanoorin ko to. So ganun kahalaga na bago tayo magsalita or bago tayo mag-intro dyan, iisipin muna natin na mabuti, papracticein muna natin ng mabuti yung sasabihin natin para hindi tayo utal-utal. Para at least kahit papaano, talagang iisipin ng mga tao, ng mga viewers mo, talagang forte mo to, na magaling ka talaga mag-vlog. Tulad kanina, hirap na hirap ako mag-intro. Pinagpapawin na ako kaka-intro. Okay, proceed tayo sa pangalawang utos ng vlogging. Eto, kahit mga professionals na mga vloggers, sakit to Hindi maiwasan to. Kahit yung mga baguhan, kahit yung mga malalaking YouTubers na, sakit to. Alam nyo kung ano yun? Yung nakatingin lagi tayo dito sa monitor ng camera natin. So, ang pangalawang utos ng vlogging is look at the lens, not on the monitor. Ayan, mag-comment kayo kung sino nakaka-relate sa bagay na to. Diba? Lagi tayo nakatingin dito. Hindi dito lagi or doon. Sample. Bibigyan ko kayo ng sample. Kapag may kausap kang tao, gusto mo nakatingin sa'yo sa mata, di ba? Kailangan ang eye contact kapag nakikipag-usap. Yung sincerity na tinatawag sa pag-uusap ng dalawang tao is mahalaga yung eye contact. Sa ating mga vloggers, madalas ang kausap natin is itong camera. Ang mata ng camera, itong lens at hindi ang monitor na yan. So dapat kapag pinapanood tayo ng mga viewers natin, dapat nakatingin tayo sa mga mata nila. At dito tayo nakatingin sa lens para pag pinapanood nila tayo, parang tayo'y nakatingin din mismo sa kanila. Hindi tayo dito titingin. Kasi isipin nyo na lang, kung meron kayong kaharap na tao, magharap ka, nagkikwento ka ng ganun. Tapos yung tao nagsasalita, kakwentuhan mo habang nagsasalita rin sa'yo, sa tenga mo nakatingin. Di ba parang, ayaw mo tumingin sa akin na diretso. So ganun yung feeling kapag hindi tayo nakatingin dito sa lens at dun tayo sa monitor nakatingin. Ulitin ko, look at the lens, not on the monitor. Okay, yung pangatlong utos ng vlogging. Ito, kailangan natin to. Napakasimpleng bagay. Sino sa inyo dito ang nagbablog na nabitin? Kasi naubusan kayo ng baterya o naubusan kayo ng space sa mga SD cards nyo. Di ba marami sa atin yung ganon? Marami sa atin ang naka-experience ng ganon. So, yung pangatlong utos ng vlogging natin, bring your extra batteries and extra SD cards. Batteries and bring your extra SD cards. So, ibig sabihin, hindi lang isang battery ang dadalhin natin, hindi lang isang SD card ang gagamitin natin. So, magdadala tayo ng mga extra. Alam nyo kung bakit? Para maiwasan natin yung hassle kapag nagbo-vlog tayo. Isipin mo, di ba? Nagbo-vlog ka, tapos bigla ka naubusan ng battery, ay di nasira yung momentum mo. Kasi kailangan mo mag-recharge. Tapos antayin mo muna yung ma-recharge yung battery mo, saka mag-vlog ulit. Eh di sira na yung mood mo. Or ganun din sa SD card. Pag napuno ka, kailangan mo pang i-transfer sa laptop mo para ma-free up yung memory card mo, saka mag-vlog. Posibleng mag-iba na yung mood mo pagkatapos nun. So yung consistency ng mood mo sa pag-vlog mo, hindi siya tuloy-tuloy. So ganun kahalaga ang meron ka talagang mga extra batteries. Ako, meron akong 3 batteries. Meron akong 4 na SD cards. Dito ko nilalagay. Para at least, kapag
nagsushoot kayo, hindi na kayo mabibitin. Kumbaga, palit lang kayo ng palit ng batteries, palit lang kayo ng palit ng SD cards. Maka-less kayo sa time, makakaiwas kayo sa hassle, hindi pa nasisira yung momentum nyo sa pag-vlog. Okay? Okay, proceed tayo sa pang-apat na utos ng vlogging. Give facts, be informative, or GMT. Or sa madaling salita, Google mo tanga, GMT. Marami kasing iba't ibang klaseng viewers ang nanonood sa YouTube. May viewers na gusto lang tumawa at nag-enjoy sa mga vlogs na mga gago-gago lang. At yung mga ibang viewers is gusto nila kapag nanonood sila, meron silang natututunan. So, dun tayo sa viewers na marami silang gustong matutunan. Kaya dapat, kapag nagbablog ka, dapat alam mo yung sinasabi mo, alam mo yung mga facts na sinasabi mo. Dapat informative ka na merong matututunan dapat yung mga nanonood sa'yo. Kunwari, nag-food vlog ka, binigyan ka ng cake, papatikim sa'yo. Ang ginawa mo, kinuha mo yung cake, tinikman mo, masarap. Like, comment, and subscribe. Parang ganon. Hindi ganon. Ang pagiging informative at pagbibigay ng facts is, ba't mo nasabi na masarap yung cake? SD, syempre, sasabihin mo, aalamin mo muna kung ano yung ingredients ng cake, kung bakit siya masarap. Okay? Ganun ang pagiging informative. Dapat, meron din natututunan yung mga viewers mo sa'yo. Kumbaga, hindi lang ikaw ang nakakaintindi sa vlog mo. Okay? Okay, yung panglima, napakasimple. Wear your smile. Ngiti lang. Smile. Parang ganyan. Kumbaga, yung smile na tinatawag is, this makes your viewers unconsciously smile too. Ibig sabihin, kung nakangiti ka, hindi na mamalayan ng mga viewers mo na napapangiti mo na rin sila. Ganun kahalaga yung pagngiti. Pag nakasimangot ka, sigurado yan, nakasimangot yung manonood sa'yo. Pag bad trip ka, ay di lalang mababad trip sa'yo yung nanonood sa'yo. Pero pag lagi ka nakangiti, mapapangiti rin yung mga viewers mo sa'yo. Okay? Smile. Okay, proceed tayo sa pang-anim na utos ng vlogging. Ito, may tinatawag kasi sa vlogging na vlogging etiquette. Ano ba yung etiquette? Ito yung mga bagay na dapat aware tayo sa lahat ng bagay. For example, bago natin itackle yung vlogging etiquette na yan, bibigyan ko yung sample. Ang etiquette, kunwari, sa pagkain. Pag kumakain ka, hindi ka kakain ng ganito. Or, tumutunog lagi yung mga kutsara mo sa ipin mo. Isa sa mga etiquette yan ng pagkain na wag mong gagawin. Di ba? Itong pangyayari na to, kaya ko sinulat to kasi naging biktima na ako ng ganito at nang biktima na rin ako ng mga ibang vloggers ng ganitong klaseng etiquette na hindi ako aware na hindi pala maganda. Okay? Lalo na sa mga collaborations. Kapag merong nagbablog na kaibigan mo, huwag kang sisingit bigla. Bit mo yung camera mo na ini-interrupt mo yung kaibigan mo na nagbablog din. Okay? Bigyan nyo siya ng moment. Saka ka umepal. Okay? Kasi pag ginawa mo yun, unang-una, maiinis sa'yo yung kaibigan mo. Hindi dahil naiinis siya sa ginagawa mo, dahil naiinis siya kasi sinira mo na yung momentum. In-interrupt mo yung gusto niyo yung sabihin doon sa vlog niya kasi umepal ka lumapit sa kanya at nag-vlog ka rin. Hindi ganoon, guys. Okay? Pag gusto niyo talaga at hindi niyo talaga mapigilan niya, gusto niyo talagang magsalita, lumayo-layo kayo para hindi kayo maka-interrupt at hindi kayo ma-interrupt. Ganon si Will Dasovich eh. Ayaw niya nang nagbablog siya nang marami siyang narinig na nagbablog. Lumalayo siya. Hindi siya makapag-focus. Pare-pareho lang tayo ng mga feelings. Ayaw natin nang na-interrupt tayo, huwag tayong mang-interrupt ng iba. Hindi yung mag-aagaw eksena ka. Aminado ako dyan. Biktima ako at nang biktima ako sa bagay na yan. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Okay, yung pang 7 utos ng vlogging, yung tinatawag na permission. Dito tayo nagkakaroon ng maraming problema pagdating sa permission na to. For example, sa mall, marami na akong ni-research, marami na akong pinagtanungan kung bakit talaga, bawal ba talaga mag-vlog sa mall? Pero marami nagba-vlog sa mall. Mga foreigners nakapag-vlog, pero pag Pinoy, hindi. Isang malaking katanungan sa akin yung bakit. Ang dami kong re-research kung bakit bawal mag-vlog sa mall, pero walang makapagpaliwanag kung bakit bawal. Pero ganun pa man, to be safe, hingi tayo ng permission sa mga guards. Pag bawal, huwag pilitin. Permission. Mahalaga yun. Okay, pang 8 utos ng vlogging. Ito yung medyo pinaka-sensitive na bagay. Lalo na kapag nagva-vlog ka sa labas. Laging tatanda na, don't point your camera on people without permission. Kasi yung mga tao in public, iba-iba yung ugali niyan. May mga tao talagang gustong lumabas sa camera o tutukan ng camera at may mga tao talaga na ayaw. So, bigyan natin sila ng respeto pagdating sa bagay na yun. Huwag na huwag niyong tututukan ng camera yung isang tao nang hindi kayo nagpapaalam. Ako, aminado ako na gawain ko yun. Or dahil nga siguro nadadala ko lang dahil ma-joke time ako pag nakikipag-interact ako sa mga tao sa labas. Pero karamihan doon, hindi lahat yun
game. Marami na ako na-encounter na ganyan nagagalit sa akin. So natuto na ako. Okay? Second to the last, sa 10 utos ng vlogging, magpakatotoo ka lang. Okay? Huwag ka magsisinungaling sa lahat ng mga sasabihin mo. Kasi ang mga viewers ngayon sa internet, much more na mas matatalino kaysa sa mga viewers sa TV. Okay? Kasi ang mga viewers sa TV, nasasanay lang sila sa mga spoon feed ng mga palabas. Hindi na sila pinag-iisip. Bigay lang, subo lang yung kwento. Natimbang ko yan na mas nag-iisip yung mga tao sa internet. Alam nila kung nagsasabi ko ng totoo or scripted na tinatawag, alam nila. Hindi mo na maluloko yung mga tao sa internet ngayon. Kaya, to be safe, wag kang gagawa-gawa ng kwento ng kahit ano. Kasi alam mo naman ang mga tao ngayon, once na na-confuse sa isang bagay, i-google lang yan. Gagawa ng paraan yan para malaman yung totoo. Kasiraan mo. Okay? Magpakatotoo. And lastly, yung pinaka-10 utos ng vlogging, walang iba yan kundi napakasimpleng enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Okay? Ang YouTube, hindi lang siya tungkol sa pera. Kundi ang YouTube ginawa rin para mag-ipon tayo ng magagandang experiences natin. In case naman lumaki kayo, edi pera-pera na. Diba? Real talk naman yan pagdating sa YouTube Pero habang wala pa tayo doon, enjoy lang natin kasi ang YouTube kasi para siyang nagka-capsule tayo ng mga experiences natin Yung kagandahan. Kung dati puro picture lang na nilalagay natin sa mga photo album natin, ngayon video na. In time na pag tumanda tayo, pwede natin balikan yung mga videos natin. Okay? So dapat ine-enjoy natin every moment kapag nag-vlog tayo. Dapat ganun din yung mindset natin, wag lang pera-pera. Okay? Okay, so yun lang yung 10 nasulat ko tungkol sa pag-YouTube. Sana nakatulong sa inyo to. Kung sa tingin niyo medyo nakulangan pa kayo at may mga naisip kayo na hindi ko na isama, paki-comment na lang sa baba. Tapos doon natin pag-usapan. Okay? So yun, sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan niyo yung video na to, like, comment, and subscribe. Okay? Maraming salamat. Kita-kits tayo ulit. Come and get it.